Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang yon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ang gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon!" sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit na iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," ang sabi nila. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, sa taong ito ay pinagdiriwang ko ang aking ika-35 taon, no? Bilang pari. At kapag babalikan ko ang aking mga pinagdaanan, ay naalala ko nung first year pa lamang kaming naging pari, meron nang lumabas. Sabi niya, nagkamali ako ng desisyon, di ako dapat nagpari. Paglipas ng mga ilang taon, meron na akong mga kasabay na isa-isang na nagbabagsakan, no? Meron akong mga kasabay na namatay na. Yung bang ganun? Feeling ko para akong tumatakbo, nasa simula ang dami-dami ko kasabay, tapos unti-unti nakikita ko, aba, isa-isa na kaming nalalagas. Ilan na lamang kaming tumatakbo, no? At ngayon nga po ay ika-35 taon ko na, may nagtanong sa akin, "Father, ano ang sikreto? Anong sikreto sa 35 taon?" Sabi ko, wala naman sikreto. Ano lang, focus lang talaga kay Lord, no? Huwag kang titingin sa mga kasabay mo kasi madi-discourage ka. Madi-discourage ka dun sa mga isa-isang lumalabas, isa-isang nagbabagsakan. Huwag ka rin titingin sa mga leader. Kasi yung mga leader na yan, tao lang yan eh. No? Minsan kung sino pa yung obispo mo, doon ka na iskandalo. Kung sino pa yung mga kapatid mong pari, doon ka na iskandalo. Huwag ka rin tumingin sa kanila. Kasi makikita mo yung mga kahinaan nila eh. Madi-discourage ka. Kay Lord lang talaga. No? Kay Lord ka lang talaga titingin. Dahil siya magbibigay ng lakas sa iyo. No? Amen? Alam niyo kaya ko yan na ikwento dahil yun ang karanasan nitong si Pedro. Pero bago yun, tingnan muna natin yung buong pangyayari. Alam niyo kung titingnan natin yung ebanghelyo, parang isang napagandang senaryo. Imagine natin ito ha, si Jesus galing bundok, bumababa, galing sa pananalangin. Tapos naglakad sa ibabaw ng karagatan, ibabaw ng tubig. At doon siya nakita ng kanyang mga alagad. Akala nila, multo. Tang sabi ni Jesus, "Huwag kayong matakot, ako ito." No? Alam niyo, punong-puno ng simbolismo ang ebanghelyong ito. Alam niyo po mga kapatid,
nung mga unang panahon, ang paniniwala ng mga tao, ang kabundukan ay ang tirahan ng Diyos. No, the dwelling place of God, the mountains, the God of the mountains. No? Kaya nga po, sa Lumang Tipan, every time there is a divine revelation, nangyayari yan kadalasan sa bundok. Pag may nagpapahayag ang Diyos sa bundok, nangyayari. No? Samantalang sa kanila naman, pagkaunawa nila, ang karagatan naman ay the place of the devil, the place of the sea serpent, no? The place of monsters, evil spirit, the devil, the place of uncertainty. Kasi marami nga naman ay nilalamon ng dagat, no? Mga naglalakbay sa dagat, hindi na nakakabalik, hindi nakakarating sa kalampin na patutunguhan. Dahil kinakain ng dagat, nilalamon ng dagat. So, para sa kanila, ang dagat ay the place of uncertainty. Ha? Kaya nga, picture in your mind, no? Si Jesus, galing bundok, no? Galing bundok. The dwelling place of God, naglalakad sa ibabaw ng dagat, no? Sinasabi niya, I am in control, no? I am in control. No, over these uncertainties in life. At yun nga, noong nakita siya ni Pedro, ito si Pedro kasi napaka-agresibo at adelantado yan. No? Sa lahat ng mga alagad ay gusto niya lagi siyang bida. Kaya sabi ni Pedro, Lord, gusto ko ring maglakad sa ibabaw ng tubig. At sabi ni Jesus, halika. Sa simula, nakakalakad naman si Pedro sa ibabaw ng tubig nung siya nakatingin kay Lord, no? Kaso, nung mabalingan ang kanyang paningin, nabaling siya sa malalaking alon, malalakas na hangin. Ayun, pinagharian na siya ng takot at siya nagsimula ng lumubog, no? At akala niya malulunod na siya. Kaya sumigaw siya kay Lord, no, Lord, sagipin mo ako. At yun, sinagip naman siya ni Lord. So, anong mensahe nito sa atin? Alam niyo mga kapatid, marami din tayong mga pinagdadaanan sa buhay na minsan di natin alam ba't nangyayari. Minsan sinisisi pa nga natin si Lord. Mga pangyayari, mga problema na hindi natin alam kung paano natin malalagpasan, para tayong nalulunod na. No? Maganda tuloy balikan mga kapatid nung panahon ng COVID, Talagang napakatindi ng karanasan natin, di ba? 3 years yun. 3 years of uncertainty. Hindi mo alam kung paano malulutas. Hindi mo alam kung paano matatapos. Nakikita natin, libo-libo ang namamatay. Isa-isang namamatay yung mga kasama natin, no? Para tayong tumatawid ng dagat ng walang katapusang karagatan. Habang malalaki ang alon. Parang gano'n ang senaryo, no? O pero tayo, we survived, di ba? We survived, no? Nalagpasan natin. At doon tayo talagang lumakas ang pananampalataya kasi talagang wala kang pwedeng kapitan, no? Wala. Si Lord lang talaga ang kinapitan natin noon. Talaga namang nawala ng trabaho ang mga tao, maraming kumpanya nagsara, diba? Nawalan kayo ng hanap buhay, walang mabili, walang makain, grabe talaga. But we survived. No? Nalagpasan natin ang lahat ng yon. Yun ay sapagkat nakatingin tayo kay Lord. No? Nakatingin tayo kay Lord. So anong message, anong mensahe mga kapatid? Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating problema, do not focus on the problem. Do not focus on the suffering and the pain. Focus only on the Lord. No? Dahil pag tayo nakatingin kay Lord, bibigyan niya tayo ng lakas. No? Bibigyan tayo ng lakas para lumaban. No? Para harapin ang mga pagsubok ng buhay. Siya magbibigay sa atin ng lakas. No? Na maging matatag, maging matibay, na harapin ang buhay. Amen? So tumayo tayo, pahig natin na ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan.